Good morning po, Sir Neb. Ako po si Randy. May kwento po ako na kababalaghan at related po ito sa tiyuhin kong walang palya sa pagpipinitensya noong nabubuhay pa siya. Siya po si Tio Gudong. Naniniwala po siya na ililigtas ng pagpipinitensya niya ang kanyang kaluluwa pagdating ng araw ng kanyang kamatayan. Wala naman po sa amin ang kumontra sa kanyang paniniwala. Sa halip ay sinusuportahan pa namin siya sa pamamagitan ng pagsama sa kanya tuwing Huwebes Santo at Biyernes Santo. Ako ang madalas na pumalo sa kanya. Yung ibang pinsan ko naman ay tagahawak ng tubig at itlog na kailangan niya. Lunes Santo nang mamaalam si Tio Gudong dahil sa sakit na kanser. Wala isa man sa amin ang sumunod sa yapak niya sa pagpipinitensya. Noong Biyernes Santo, habang nakaburol pa si Tio Gudong, ay narinig namin ang tunog ng bulyos. Yun ang ginagamit sa pagpipinitensya. Inakala naming sa ibang nagpipinitensya ito nanggagaling. Pero wala kaming nakitang nagpipinitensya sa paligid na maaaring pagmulan ng tunog. Kaya lahat kami na nagbabantay sa burol ni Tio ay nangilabot. Hinanap namin yung bulyos sa lagayan ni Tio Gudong pero hindi namin ito nakita. Kinabukasan ay nakita na lang namin yung bulyos na puno ng dugo na parabang katatapos lang itong gamitin. Natagpuan namin ito sa loob ng silid ni Tio Gudong sa ibabaw lang ng mesa niya. Kaya imposibleng hindi namin ito makita noong unang beses na hinahanap namin yon. Inisip namin na meron lang sa pamilya ang nagbiro at nanakot. Pero ang hindi namin maipaliwanag, Sir Neb, ay tuwing sasapit ang Biyernes Santo, may naririnig kaming tunog ng bulyos na parabang ginagamit ito at yun ay nagmumula mismo sa loob ng silid ni Tio. Kapag nangyayari yun ay nagdarasal na lang kami at hinahayaan namin hanggang sa mawala na yung tunog. Parang nagpapaalala lang sa amin si Tio Gudong. Isang magandang umaga po sa inyong lahat, mga taga-subaybay ng Pinoy Creepypasta. Ako po si Angelo ng Navotas City, Sir Neb. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang karanasan na hindi ko malilimutan. Taon-taon po kasi ay nakasanayan ko na ang pagsama sa grupo ng mga nagpipinitensya dito sa lugar namin. Naniniwala kami na sa pamamagitan nito ay mababawasan yung mga kasalanan namin. Malilinis yung kaluluwa namin dahil taon-taon naman na ginagawa namin to. Kaya kilala na namin ang lahat ng nakakasama sa grupo. Madaling araw ng Biyernes Santo nang magsimula kaming magpinitensya patungo sa Bangkulasi. Habang tahimik naming ginagawa yung panata namin, ay bigla na lang may tumabi sa akin na isa ring nagpipinitensya. May takip na itim na belo yung mukha niya, pero sigurado akong hindi siya kabilang sa grupo namin. Dumikit siya ng husto sa akin at sinabing, huwag ko na raw pagurin at pahirapan ang sarili ko dahil sa impyerno rin ang bagsak ko. Tinanong ko siya kung sino siya. Sa halip na sagutin ang tanong ko, ang sinabi niya, maghanda na raw ako dahil malapit na akong mamatay. Kinilabutan ako, Sir Neb, dahil kakaiba yung dating ng boses niya sa akin. As in, nakakatakot. Gusto ko na nga sanang suntukin kasi naasar ako. Pero bigla na lang siyang nawala sa paningin ko. Napahinto ako saglit sa pagpipinitensya para hanapin ang lukulukong yon. Pero hindi ko na talaga siya makita. Nawala siya na parang bula. Makalipas lang ang isang linggo ay naaksidente ako, Sir Neb. Tumilapon ako sa motor at naospital ng ilang araw. Habang nasa ospital ako ay paulit-ulit kong naaalala yung nagpipinitensyang yon na nagsabing malapit na akong mamatay. Kaya takot na takot ako. Akala ko talaga ay yun na ang katapusan ng buhay ko. Pero pinagpala pa rin ako dahil naging maayos ang lagay ko. Hindi naman naging hadlang ang pangyayaring yon para itigil ko ang aking panata. Nagpipinitensya pa rin ako hanggang ngayon at sa tuwing ginagawa ko yon ay naaalala ko yung lalaking yon.
Magandang araw po, Sir Neb. Itago niyo po ako sa pangalang Joselito. Hindi po ako palasama sa mga prosesyon. Pero noong isang beses, mahal na araw nun, napilitan akong sumama dahil sa girlfriend ko. Gusto niya na sumunod kami sa prosesyon. Habang binabagtas namin ang kahabaan ng kalsada mula sa simbahan patungo sa lugar na iikutan nito, nakasabay namin ang isang matandang babae. Sabi niya taon-taon daw ay sumasama siya sa prosesyon. Binalaan niya kami na kapag dumaan ang prosesyon sa Tumana, isang lugar doon na sinasabing pinamamahaya ng mga engkanto, yumuko raw kami kasi kapag natipuhan daw kami ng engkanto ay maaari kaming sundan at gambalain. Tumango na lang kami. Nung makaalis na yung matanda ay tinanong ko yung girlfriend ko kung totoo ba yon, kasi lugar nila yon kaya siya ang nakakaalam. Tinawanan lang ako ng girlfriend ko at sinabing huwag ko na lang daw pansinin yon. Pero nung makarating na kami sa sinasabing lugar ng matanda, ito nga yung Tumana, nahintakutan ako, Sir Neb, dahil kitang-kita ko yung pagsulputan ng mga kakaibang nilalang sa gilid ng mga puno. Hindi ko alam kung bakit, pero para bang ako lang ang nakakakita sa kanila. Hindi ko maiwasan na hindi sabihin yon sa girlfriend ko, pero ayaw niyang maniwala. Huwag ko raw siyang pinaprank at huwag akong papatol sa sinasabi ng matandang yon na hindi naman namin talaga kilala. Hindi ko pinilit yung girlfriend ko. Basta yumuko na lang ako tulad ng bilin ng matanda. Pilit ko ring pinayuko yung girlfriend ko kahit hindi siya naniniwala sa sinabi ko. Paglagpas namin doon ay tsaka lang ako nakahinga ng maluwag. Kamusta po sa mga nakikinig sa inyo, Sir Nebkero? Itago niyo po ako sa pangalang Elise. Share ko lang po yung na-experience namin noon sa bahay ng lola ko. Kapag mahal na araw, lahat yung mga tita ko at mga pinsan ay umuuwi kila lola. Kaso nung panahon na yon, kasagsagan yun ng pandemic, kaya ilan lang kami na nakadalaw. May kakaibang tradisyon o paniniwala si lola ko. Kapag mahal na araw, may nilalabas siyang kulay itim na libro. Nilalagay niya yon sa gitna ng altar sa bahay niya. Mahigpit na bilin ni lola na wag naming gagalawin yung libro at kahit na anong mangyari, hindi namin bubuklatin yon. Lahat kami sinusunod yon kasi nung minsan na sinubukan pakialaman ng pinsan ko yung librong yon ay talagang nagwala si lola. Galit na galit. Kaso nun ngang araw na yon ay hindi nasunod yung bilin ni lola. Kasi yung anak ng tita ko na 4 years old, pinakialaman yung libro. As in binuklat at pinaglaruan. Buti nakita namin. Hindi na namin sinabi kay lola. Binalik na lang namin uli sa altar. Kaso kinagabihan, doon na may nangyari. Habang natutulog, nagising na lang kami na may umiiyak na babae. Akala namin isa sa mga tita ko. Noong una pinapabayaan lang namin, pero nung nagtagal ay lumabas na kami ni Papa. Paglabas namin ng pinto, nakita namin yung isang tita ko. Narinig din daw niya yung umiiyak, pero wala naman kaming nakikita. Sinubukan pa rin naming hanapin hanggang sa mapapunta kami sa sala kung nasaan yung altar. Kami nila Papa at tita ko, Sir Neb, pare-pareho naming nakita na may babaeng nakaitim at nakaluhod doon sa altar. Napasigaw si tita kasi hindi namin kilala kung sino yon. Sa lakas ng sigaw, naglabasan na ang lahat, pati na si lola. Pinainom si tita ng tubig. Kinuwento namin kung ano yung nakita namin. Nagtanong agad si lola kung sino ang nakialam sa libro. Doon na umamin yung tita ko. Pero dahil nga bata naman yung may gawa, ay hindi naman nagalit si lola. Tinanong namin si lola kung ano bang kwento ng libro, pati na rin yung babaeng nakaitim. Pero hanggang ngayon, Sir Neb, ayaw magkwento ni lola. Dadalhin niya raw sa kamatayan
ang lihim ng librong yon.